Magandang araw mga kakaiju number 8 recap. Welcome back sa ating channel. Huwag na nating patagalin pa at atin nang ipagpatuloy ang kwento ni Lin Moyo sa Godlike Necromancer Chapter 2. Nag-umpisa ang chapter sa novice level ng dungeon. Nakatayo si Yang Lin at Lin Moyo. Tinanong ni Yang Lin si Lin Moyo kung gusto niyang makiteam up kay Yang Lin. Ngunit tinanggihan siya ni Lin Moyo. Nagalit si Yang Lin at ininsulto si Lin Moyo. Tinanong niya si Lin Moyo kung minamaliit ba niya si Yang Lin. Sinabi ni Yang Lin na inimbitahan niya si Lin Moyo ng buong puso. At kung hindi siya bibigyan ni Lin Moyo ng patas na paliwanag, hinding-hindi titigil si Yang Lin na abalahin siya. Sinabi ni Lin Moyo na ang magkakasama ay magpapabagal sa kanya. Mas mabilis mag-level up pag nag-iisa. Naroon din si Xia Xue. Sinabi niya na tama ang sinabi ni Lin Moyo. Ang XP ay pantay na nahahati sa pagitan nila kapag nagtutulungan sila. Ayon sa mga senior, ang pagsolo kapag sila ay nasa ibaba ng level 1-0 at pagsasama-sama pagkatapos ng level 1-0 ay ang pinakamahusay na solusyon. Sinabi ng principal na si Liu Yun sa iba pang mga mag-aaral na maliban kay Xia Xue at Lin Moyo. Ang iba pang mga combat class ay magdadala ng suporta sa dungeon at huwag mag-isip na mag-solo. Malalaman nila pagkatapos na ang suporta ay isang pangangailangan kapag pumasok sila sa dungeon. At least estudyante pa rin sila, walang mga trick at scheme. Tinanong ng isang estudyante ang punong guro kung bakit hindi nila kailangan ng suporta. Sinabi sa kanila ni Principal Liu Yun na pinupuntirya ni Xia Xue ang Xiajing Academy, kaya kailangan niyang mag-level up ng mabilis, saka isa siyang elemental mage. Para naman kay Lin Moyo, siya at Master Jiang ay naiintindihan kung ano ang magiging kakayahan niya, kaya maaaring magtanong ang mga suportang iyon kung handa siyang makipag-team up. Sabi ng ibang estudyante, takot daw sila sa mga undead na yon. Si Lin Moyo ay may hawak na isang staff na nagpapataas ng espiritual na kapangyarihan. Sinabi ni Lin Moyo kay Principal Liu Yun na layunin din niya ang Xiajing Academy. Gusto rin ni Lin Moyo na makapasok sa Xiajing Academy, kaya mas mabuting mag-isa na lang siya. Tinanong ni Principal Liu Yun si Lin Moyo kung alam niya kung gaano kahirap makapasok sa Xiajing Academy. Kung iniisip niyang makapasok, kailangan niyang maging mas mataas sa level 12, level 15 para maging ligtas bago ang huling pagsubok. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Moyo na ang kanyang kapatid na babae, si Lin Mohan, ay nakapasok sa Xiajing Academy sa level 16 na. Tinanong ni Principal Liu Yun si Lin Moyo kung sa tingin niya ay madaling mag-level up hanggang level 12. Sa maikling linggo mas mahihirapan siya kapag nakarating siya sa level 15. Ang pinakamataas na level ng mga halimaw sa Novice Dungeon ay level 8 lang. Walang paraan na makarating siya sa level 12. Bukod sa kanyang mga level, marami pang ibang mga kinakailangan na ipapakita lamang sa huling pagsubok. Sinabi ni Lin Moyo kay Principal Liu Yun na may tiwala siya sa kanyang sarili. Nang makita ni Principal Liu Yun ang kanyang pagtitiwala, naisip niya na dahil may hidden profession ang batang ito, maaaring gumana talaga ito. Si Xia Xue ay nasa harap ng dungeon. Hiniling niya kay Lin Moyo na makipagkumpetensya sa isa't isa para makita kung sino ang mas mabilis. Sinabi niya sa kanya na kung tatahimik siya, ibibilang siya nito. Naisip ni Lin Moyo na si Xia Xue ay masyadong mapagkumpetensya. Pareho silang pumasok sa loob ng baguhan na dungeon. Nang si Lin Moyo ay nasa loob ng dungeon, naisip niyang naubos nito ang 1-0 spirit points nang tumawag siya ng undead kagabi. Pagkatapos magnilay-nilay para sa isang gabi, ang kanyang espiritu ay nakabawi sa 40 puntos, kaya siya ay magpapatawag muli ng 4 pang undead knight. Itinutok ni Lin Moyo ang kanyang staff sa direksyon ng dungeon at sinabi sa kanyang undead skeleton warriors na hanapin at patayin ang mga halimaw. Lahat ng kanyang mga mandirigma ay pumunta sa iba't ibang direksyon. Nang ang undead warrior ni Lin Moyo ay pumatay ng Big Ears Rabbit, nakakuha si Lin Moyo ng 1-0 experience point para sa matagumpay na pagpatay ng Big Ears Rabbit, at pagkatapos ay nakakuha siya ng maraming puntos habang pinapatay ng kanyang mga warrior ang iba pang mga monsters. Naisip ni Lin Moyo na ang bawat halimaw na pinapatay ng skeleton warrior ay nagtataas ng kanyang karanasan ng 1%.
Kaya ang pag-aalis ng 100 ay sapat na para siya ay mag-level up, ang kanyang XP ay tumaas ng 1-0 sa loob lamang ng ilang minuto, at nag-level up siya sa loob ng kalahating oras. Nakatanggap si Lin Moyo ng system notification na isa na siyang level 2 Necromancer, at ngayon ay mayroon na siyang 20 Undead Skeleton Warriors na summoning space. Ngayon ay maaari na rin niyang ipatawag ang level 2 Skeleton Warriors. Si Lin Moyo ay nagpatawag ng 2 level 2 Undead Knight, ngunit ang level 2 Skeleton Knight na ito ay 2 at kalahating beses na mas malakas kaysa sa kanyang level 1 Skeleton Warrior. Nagulat si Lin Moyo na tumaas muli ang kanilang mga stats. Ang bilang ng mga Skeleton Warriors ay tumaas sa 8. Ang pagiging produktibo ng pagpatay ng mga halimaw at pag-level up ay muling tumaas. Masaya siya dahil simula pa lang ito. Sa paglipas ng panahon, nakatanggap si Lin Moyo ng abiso na matagumpay na napatay ng kanyang Skeleton Warriors ang isang level TWP Grey na pusa at nakakuha siya ng 20 puntos sa karanasan. Pagkatapos ay makakatanggap siya ng abiso na matagumpay na napatay ng kanyang mga mandirigma ang isang level 3 brown na aso at nakakuha siya ng 30 puntos ng XP. Pagkatapos ay darating ang isang abiso para sa matagumpay na pagpatay ng isang level 4 na daga na may asol na mata, at 40 puntos ng karanasan ang ibinibigay kay Lin Moyo. Nalaman niya ang tungkol sa isang bagong paksyon. Ang bakas ng mga Skeleton Warriors ay lilikha ng isang mapa. Biglang nakita ni Lin Moyo na may ilang halimaw na hindi nakuha ng mga Skeleton Warrior. Ito ay isang magandang bagay, ngayon ay maaari niyang subukan ang kanyang aktibong skills. Nang inatake ng level 2 na Grey Cat Monster na yon si Lin Moyo, ginamit niya ang kanyang Soul Blaze skill para patayin ang pasang yon. Ang Soul Blaze ay isang skill na may 5 beses na boost. Ang isang level 2 na kulay abong pusa ay nagiging abo sa ilang segundo. Naisip ni Lin Moyo na ang mga espiritual na pag-atake ay masyadong malakas. Binabaliwala nito ang lahat ng anyo ng pisikal at mahiwagang pagtatanggol. Ang isang nakatagong profesyon ay talagang makapangyarihan. Ang 2 set lamang ng mga skills ay napakalakas kahit na walang tulong mula sa talento. Ang Necromancer ay kasing makapangyarihan kaysa sa anumang legendary na profesyon. Si Lin Moyo ay tumataas muli. Maraming espiritual na kapangyarihan ang pumapasok sa loob ni Lin Moyo. Naging level 3 Necromancer siya. Nakangiti si Lin Moyo. Alam niyang mas makapangyarihan na siya ngayon. Muli niyang tinawag ang mga Skeleton Warriors. Matagumpay na naalis ng mga Skeleton Warriors ni Lin Moyo ang isang level 5 Green Wolf at isang level 6 na Black Leopard na nagbibigay kay Lin Moyo ng 50 at 60 experience points. Ayon sa pagkakabanggit, si Lin Moyo ay papasok sa loob ng gubat. Iniisip na ang patuloy na oras para sa baguhan na dungeon ay 12 oras. Ngayon, 4 na oras na ang lumipas, at naabot na niya ang ika-4 na level. Kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis, aabutin lang ng wala pang 1 oras para muling mag-level up. Kung siya ay maabot ang 8 level, pupunta siya sa Shihai Suburbia. May mas matataas na level na halimaw doon. Sa kabilang banda, sa labas ng dungeon, nag-uusap sina Principal Liu Yun at Xia Dongyang, pinuno ng pamilyang Xia, at ama ni Xiaozu. Naroon si Mr. Xia para bisitahin si Xiaozu. Pinasalamatan ni Mr. Xia si Principal Liu sa pag-aalaga kay Xiaozu sa lahat ng mga taon na ito. Sinabi ni Principal Liu Yun na wala siyang ginawa. Si Xiaozu ay napakasipag at napakatalino. Naging matagumpay din ang transmutation sa pagkakataong ito. Sigurado siyang alam ni Mr. Xia na ito ay isang rare na profesyon. Elemental Mage. Sinabi ni Mr. Xia kay Liu Yun na nakakalungkot na abala siya kahapon at hindi siya nakapunta roon para makita ang transmutation ni Xiaozu. Sinabi ni Mr. Xia na hindi rin niya makaligtaan ang kanyang unang dungeon. Sinabi sa kanya ng principal na si Lin Moyo na ang mga senior ni Xiaozu, sina Su Tianxing at Lin Mohan, ay parehong may mga rare na profesyon. Nakarating sila sa level 5 nang makalabas sila sa dungeon. Sa tingin niya ay magiging ganoon din si Xiaozu. Sinabi ni Mr. Xia na umaasa siya.
sinabi niya na si Shiazu ay napaka-competitive mula pa noong siya ay maliit. Sinabi ng principal na si Shiazu na makikita nila ang kanilang bilis ng pag-level up sa mga susunod na araw. Sa paghusga sa kung paano nila ginawa sa unang araw, kung si Shiazu ay hindi makapag-level up sa level 5 sa unang araw, pagkatapos ay mahihirapan siyang makapasok sa Xiajing Academy. Nagtataka si Principal Liu Yun kung anong level si Lin Moyu. Ngayon, hindi malayong mangyari ang nakatagong profesyon. Sinabi niya na magkakaroon ng countdown para sa lahat sa sandaling tumuntong sila sa Dongyeon, at otomatiko silang lalabas sa Dongyeon pagkatapos ng 12 oras. Kung maghintay sila ng 12 oras, makikita nila kung gaano sila nag-level up. Sinabi ni Mr. Xia kay Principal Liu Yun na narinig niya na may hidden na profesyon na lumitaw kahapon sa panahon ng transmutation. Sinabi sa kanya ni Principal Liu Yun ang tungkol kay Lin Moyu. Sinabi niya sa kanya na ang transmutation profesyon ni Lin Moyu ay tinatawag na necromancer. Hindi mo pa ito nakita noon. Kaya hindi siya sigurado kung gaano ito kalakas. Ang kapatid ni Lin Moyu ay si Lin Mohan. Kung makapasok siya sa Xiajing Academy, marahil ay maaari niyang ipabantay si Lin Mohan sa kanya. Habang nag-uusap sila na may hawak na siya sa loob ng Dongyeon, matagumpay na naalis ni Lin Moyu ang isang level 7 brown bear na nagbibigay ng 70 puntos ng XP. Naisip ni Lin Moyu na ang pinakamalayong distansya na maaari lumayo sa kanya ng mga skeleton warrior ay 500 metro. Maaari lang siyang maging FK at maghintay na mag-level up sa lugar na ito. Halos 7 oras na ang lumipas at wala pa rin siyang nakikitang level 8 na halimaw. Habang pinapatay ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang huling natitirang level 6 at level 7 na monster, naisip ni Lin Moyu ang kalagayan ng ibang mga estudyante. Nang pumasok si Lin Moyu sa isang madilim na kagubatan, biglang may umatake sa kanya. Ang passive skill ni Lin Moyu, Damage Transfer, ay na-activate sa oras na yon. Ang umatek kay Lin Moyu ay isang level 8 bullwhip tree. Sa wakas ay nakakita si Lin Moyu ng level 8 na halimaw. Tinignan nito ni Lin Moyu at naisip na umabot na sa 275 ang stats ng kanyang skeleton warriors. Tingnan natin kung gaano kalaki ang pinsalang maaring makuha ng punong ito. Inatake ng isang skeleton warrior ang bullwhip tree gamit ang kanyang espada. Ngunit nagulat si Lin Moyu nang makitang kamamatay lang ng tree monster. Nakatanggap si Lin Moyu ng notification na matagumpay niyang napatay ang isang level 8 na bullwhip tree. At nakakuha siya ng 160 experience point mula rito. Sinabihan ni Lin Moyu ang isa pa niyang skeleton warrior na umatake. Natuwa si Lin Moyu na kailangan ng 4 na slash para sa isang level 8 monster. Ito ay lubos na magpapababa sa kanyang bilis ng pag-level up. Ngunit nang tumingin si Lin Moyu sa madilim na kagubatan, napangiti siya dahil daanda ang bullwhip tree na ang nakikita niya sa loob ng lugar. Kaya ang lugar na ito ay isang level up sanctuary na espesyal na ginawa para sa kanya. Ang lahat ng mga skeleton warrior ay pumasok sa kagubatan na iyon at sinimulang patayin ang lahat ng mga puno ng bullwhip. Maya-maya, sa labas ng Dongyeon, biglang umilo ang tarangkahan ng Dongyeon. Sabi ng isang teacher may lalabas daw, ang iba ay nagsabi na ito ay kakaiba, hindi pa tapos ang oras. Baka may mga aksidente. Iniisip ng principal na si Lin Moyu na dapat dumaan ang isang tao sa kagubatan na binabantayan ng mga level 8 na halimaw upang mahanap ang labasan ng domain. Si Lin Moyu kaya ang lumabas ng gate. Tinanong siya ni Principal Lin Moyu kung bakit siya nandito sa labas. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na pinatay na niya ang lahat ng mga halimaw. Nakita ni Principal Liu Yun na si Lin Moyu ay level 7 na ngayon. Nagulat si Principal Liu Yun sa pag-aakalang nagawa ni Lin Moyu na makarating sa level 7 sa loob lamang ng 10 oras. Sinabi ni Lin Moyu kay Principal Liu Yun na mayroong 2 maliit na halimaw doon. O kung hindi, makakarating siya sa level 8, sinabi niya kay Principal Liu Yun na gusto niyang pumunta sa Xinhai, Cyberbia. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Principal Liu Yun na may pumatay sa lahat ng bagay sa Novice Domain at gumamit lang sila ng 10 oras. Iniisip niya kung paano nagawa ni Lin Moyu. Ito ba ang kakayahan ng isang necromancer?
Pinayagan ito ni Principal Liu Yun, sinabi niya kay Lin Moyu na kukuha siya ng traveling certificate. Makakapagpahinga ng kaunti si Lin Moyu, maghintay hanggang sa makalabas ang iba pang mga estudyante, at ibabalik niya silang lahat. Tinanong ng isa pang guro si Principal Liu Yun kung bakit maagang lumabas ang estudyanteng yun. May problema ba? Ayos lang ba siya? Bakit siya mag-isa? Nasaan ang teammate niya? Tinanong ni Mr. Xia si Liu Yun kung okay lang siya. Natawa si Principal Liu Yun at sinabi sa ibang mga guro na ang estudyante ay si Lin Moyu. Nakalusot siya sa baguhan na dungeon at kinatay ang lahat ng level 8 na halimaw sa loob. Nagulat ang lahat sa narinig, nagsimula silang magsalita na ang kakayahan ng isang necromancer ay nalampasan na ang lahat ng kasalukuyang kilalang rare na mga profesyon. Perpektong akma ito sa mga maalamat na profesyon, sinabi ng isang lalaki na hindi pa niya nakita kung gaano kalakas ang mga maalamat na profesyon, ngunit alam niya sa isang katotohanan na walang parana ganoon sila kabilis. Kung ang isang necromancer ay kasing lakas kapag sila ay nag-level up, kung gayon sino ang nakakaalam kung ano ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Mr. Xia na magkakaroon ng magandang kinabukasan si Lin Moyu. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kung makapasok siya sa Xiajing Academy, sila ang magkakasakit ng ulo. Sinabi ni Mr. Xia na si Xiazu ay naging mapagkumpetensya mula noong siya ay bata pa. Ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanya. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Mr. Xia na hindi lang sa pagkakataong ito, ngunit ang mga resulta ni Lin Moyu ay laging nangunguna laban kay Xiazu. Si Xiazu ay nasa pangalawang pwesto sa loob ng 2 taon na ngayon. Nagulat si Mr. Xia sa narinig dahil hindi sinabi ni Xiazu sa kanya ang tungkol doon. Si Lin Moyu ay nakaupo sa gilid, iniisip na hanggang ngayon, ang bilang ng mga skeleton warrior na maaari niyang ipatawag ay umabot na sa 24. Ngunit ang summoning space ay tumaas na sa 70. Kung gusto niyang lagyan ang lahat ng mga pwesto, kakailanganin ito ng mahabang panahon. Biglang lumabas si Xiazu sa dungeon, na nagsasabing hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito. Naabot na niya ang level 5, ang pamantayan ng record ng baguhan na dungeon. Hinahanap niya si Lin Moyu nang makita niya si Lin Moyu, naguguluhan siya sa paglabas nito, Sham. Ngunit nang makita niyang level 7 na si Lin Moyu, labis siyang nabigla. Paano ito posible? Paano siya magiging level 7? Si Mr. Xia ay tinawag si Xiazu mula doon. Nagulat si Xiazu nang makita ang kanyang ama. Tinanong ni Mr. Xia si Xiazu kung nakikipagkumpetensya pa rin siya kay Lin Moyu. Sinabi ni Xiazu sa kanyang ama na si Lin Moyu ay nakakainis. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa nakalipas na 3 taon. Tinanong siya ng kanyang ama kung kailangan niya ng tulong. Sinabi sa kanya ni Xiazu na ito ang kanyang laban. Hindi siya patuloy na matatalo kay Lin Moyu. Sinabi ni Mr. Xia kay Xiazu na nakalabas si Lin Moyu sa dungeon sa loob ng 10 oras at pinatay niya ang lahat ng level 8 na halimaw sa dungeon. Para magawa ito, baka kailangan niya ng tulong. Masyadong nabigla si Xiazu nang marinig niyang pinatay ni Lin Moyu ang lahat ng level 8 na monster. Naisip ni Xia na nakarating lang siya sa lugar ng level 7 na monsters, at wala man lang siyang nakitang level 8 na monster. Bukod dito, mas maagang nakalabas si Lin Moyu ng 2 oras. Kung marami pang halimaw dyan, ibig sabihin maaabot niya ang level 8. At dito na natatapos ang Godlike Necromancer Chapter 2. At kung nagustuhan nyo ang ating video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng comment, like at share. Pa-follow na lang din sa aking munting channel para updated ka sa susunod na video ko. At sana'y suportahan nyo din ang aking YouTube channel para umabot ng 1,000 subscriber. At sa gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa baba. Shoutout sa aking mga solid followers na laging nagsishare sa ating video na sina Mark Anthony Ogdamena Goles, Jeron Punzalan, Chari Padayaw, Good Game TV, Warat Dalpin, at Miatot Vlogs. Maraming salamat mga idol.